Hallelujah. Let's pray. Father, we gonna thank you, God, for this opportunity that you have given to each and everyone. Yes. Thank you, Lord, for your love and care. Yes. We acknowledge, Lord, your presence in the midst of us. Father, I pray to bless your people wherever they are right now. You are a God of miracle. Yes. You are a God that can do something, and there is no distance in you, Lord. Amen. Father, thank you. Bless your word. Bless each and every one. Yes. And Father, I pray, speak to us, Lord, Yes. and give us your word. Yes. In Jesus' In name, Jesus' amen. Amen. Okay, let us sit down. Praise the Lord. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, saan man kayo dito sa Japan. Good evening to everyone. Lumabas kami sa hotel. Anong oras yun? 1:30? Yeah. 1:30 and we went around. Nag-end kami dito, Bible study. Yeah. Nagra-round po kami. We went to visit in Pastor Nestor. I have here. Yan, pumunta kami doon. And ayan, bumagsak na kami dito. Hallelujah, praise the Lord. Napakaganda yung tayo po ay nag-round para kay Lord. Amen? So, this time, I know na kapapasok ninyo sa trabaho ninyo and everybody is busy. We came Wednesday. Pumunta kami dito din ng Wednesday para pinarubwatan. Ano yan? Pinarubwatan sa Tagalog? To send off our brethren, mga aftercare group. Umuwi sila, yung mga taga North at taga dito din nagtrabaho. And it's a joy na makita ang sakripisyo ng bawat isa. No? And ngayon, alam ko po na pagod din kayo po at medyo puyat, but still pa rin, no? Still pa rin nandito kayo, nandyan kayo sa screen, yeah? Nakaharap para makinig sa salita ng Panginoon. Amen? And I believe na ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Clear ba sa inyo, mga kapatid? Okay. So, alam ko po na mahal natin ang Diyos, kaya natin ginagawa ito. Hindi pwedeng gawin ng tao ang ganito kung walang pagmamahal kay Lord. Yeah? But we are doing this, and I know that our motivation is because we love God. Yeah. And we want to go to heaven, right? Sino ang may gustong pupunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan. Ang susunod na tanong ko, sino ang gustong mauna? Sino ang gustong mauna? Yan ang mahirap, ano? Gusto natin papuntang langit pero walang may gustong mauna. But anyway, hindi po ako magtatagal na magsalita ngayon. Okay? Baka sasabihin ninyo, magtagal yung pagturo ni Bishop nung anniversary. Baka matatagal. Alam niyo, binigyan ninyo kasi ako ng dalawang topic, no? Yan, kaya medyo kwan. Pero this time, I will just give you a short message, no? Because I know that you have work tomorrow, so you need to rest.
so that you could give your best work bukas. Anyway, ang tatalakayan natin ngayon is yung mga bagay na kailangan manatili sa ating buhay. Okay? The things that need to remain. Mawala man ang lahat, huwag lang mawawala ito, ating papag-aralan. Dahil ito ang ating tatalakayin, it means our life. It means our life. That's why, as we listen to the word of the Lord, sana po ay maitanim sa kaibuturan ng ating puso. Okay? So, unang-unang bagay na dapat hindi mawawala sa atin is ito. Our love for God and for His Word. Okay? Our love for the Lord. Ito sana ang manatili sa buhay natin dahil ito ang driving force in order for us to go forward toward heaven. Yeah? Kung wala itong pagmamahal sa Panginoon, I tell you, mawawala ka rin sa landas mo papuntang langit. Sigurado yan. Sa John chapter 8, verse 12. John chapter 8. Di ko nakuha yung Bible ko, dahil nga nagra-round kami, huminto kami dito. Naglanding kami dito sa church. Okay. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yan, napakaganda. Sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Tingnan ninyo, kung talagang yung isang tao pala na sumunod sa Panginoon, sabi niya dito, he will never walk in darkness, but will have the light of life. Kaya napakaganda po ang sumunod sa ating Panginoon. In Psalm chapter 190, verse 97. 119, verse 97. Anong sabi doon? Oh, maganda ito May English pala at may Tagalog. Sabi niya, oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Verse 103 to 105. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Yeah? I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Your word is a lamp to my feet, in a light for my path. Yan. Kaya, ang gagawin natin, sabi ko nga, na kailangan mag-remain sa buhay natin yung pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal natin sa Kanyang salita. Dahil ito ang nagdadirect sa buhay natin. At kung tayo lumakad ayon sa pagsunod natin sa Panginoon, sabi niya, we will never walk in darkness. Yan. At kung bakit kailangan makalin natin ang salita ng Panginoon? Because God in His Word is one. Yan. And the Word of God, kaya sabi doon, your Word is a lamp to my feet and a light for my path. Ibig sabihin, kung walang salita ng Panginoon, wala nang liwanag. Kung walang liwanag, hindi natin alam kung ano ang direction natin. Madadapa tayo. Di natin alam kung saan tayo pupunta kung walang ilaw.
You will just imagine. You will just imagine yung darkness. You don't know which way. You don't know your direction. Ang worst, hindi mo pa alam kung sino ang katabi mo. Diba? Di mo pa alam kung may katabi ka o wala na. Eh? Why? Because you cannot see. Kaya sabi ko kanina, mawala man kung ano man ang mawala, wag lang ang Diyos at ang salita. Okay. That is number 1. Number two is our love for worship. Our love for worship. Sana mas lalo natin mahalin ang pagpupuri sa Panginoon. Yan, napakaganda yung magpuri sa Panginoon. Alam mo, habang pinupuri mo ang Panginoon, kung may pagpupuri, may ulan. Yes? If there is worship, there is rain. If no worship, no rain. Ibig sabihin, no worship, no blessing. Yeah. Kaya, importante ang pag-worship sa ating Panginoon. John chapter 4, verse 23 to 24. Your word ay, yet time is coming, and has now coming, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So they are the kind of worshipers the Father seeks. Tingnan ninyo, may true worshiper, may false worshiper. Pero ang hinahanap ng Panginoon, yung nagpupuri sa Kanya ng Espiritu at katotohanan. Yeah? Ang center ng Spirit is our heart. That's why, ang magwo-worship ng Spirit and in truth, yung galing sa puso na pagpupuri. Yung galing sa puso na pagpupuri. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yeah? Yan ang hinahanap ng Panginoon. Kaya kung mag-worship tayo sa Panginoon, if God is pleased, then i-bless niya tayo. Bless niya tayo. Marami pa akong araw dito sa Japan. I try my best to, I don't know kung nakikipag-online ang iba sa inyo. Kung nakikipag-online ang mga iba, kung nakikipag-online kayo, I try my best na ibang topic na naman ang maituturo para makadami kayo. Ganon. Para makadami kayo. Pero kung hindi nakikipag-online ang iba, of course, I want to share also to the other group kung ano ang i-share ko sa inyo. Yeah? That's why, kung pa pwede, I desire na mapuntahan ko lahat ng outreach ninyo dito. Yeah? I don't know how we could arrange because 17 yata ang outreach ninyo dito. 17 ba yung nabilang natin? Lalong-lalo na dito sa Central. I don't know how could I arrange with the Pastora Edeline para mapasyal ko lahat yung mga outreaches ninyo dito sa Central. Yeah? Because, alam niyo, diferensya yung ganito na nakikipag-online. Diferensya. Maganda pa rin yung face-to-face. Para tingnan mo naman kung gwapo or maganda yung kaharap mo. Kung natutulog o hindi. Kasi sa online, pwede mong
Pwede mong i-off yung camera mo at magtulog-tulugan ka, ganun, no? Hallelujah. Okay? Kaya napakaganda. That's why worship is very, very powerful. Because iyan ang hinahanap ng Panginoon. Kaya huwag natin sabihin, teka muna, matatapos ang worship bago tayo pupunta. Yeah? Ay, kung ang service ay hindi mo naabutan ang ibang parte ng worship, incomplete. Incomplete din ang araw mo, I tell you. That's why the best thing that we could do, we need to really complete our service to the Lord. Lalong-lalo na kayo pala dito is morning ang service ninyo. Because afternoon, magsiuwian. Sa amin sa Hong Kong, morning and afternoon. Ganun. Lahat ng outreach namin. Service ng morning. Service ng afternoon. Ganun. Kaya kung may hindi makapunta ng morning, at least makapunta sila ng afternoon. Kung hindi, syempre yung situation namin doon sa Hong Kong kasi, yung mga kapatiran, syempre may amo sila. Kaya kung sabi ng amo, you better cook our food before you go to church. Ganun. Kaya may late na dumating. Tapos may amo na naman na 4 o'clock, you need to come home. Ganun. Kaya medyo yung mga nila, oras nila. Ganun. But you see, worship. Kaya ito ang bagay na kailangan na matuto tayong mag-worship. Imbis na mag-murmur ka, mag-worship ka na lang. Mahirap man ang trabaho, marami mang problema, imbis na magmukmuk ka, mag-worship ka na lang. Dahil yan ang hinahanap ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Okay? Kaya napakaganda ang mag-worship sa ating. Tingnan ninyo. Habang nag-worship ka, nagagalak ang Panginoon. Kung nagagalak ang Panginoon, He will pour out His blessing. Tingnan ninyo, ang mga opisyal, example, mga opisyal, mga politiko, ay, kung pinupuri mo yan, mamaya, bibili ng merienda yan, di ba? Yes, kahit karamihan ganun. Sasabihin mo lang nga, galing mong magkumpanya. Sasabihin mo lang mamaya magpapabili yan. Why? Because pinupuri mo. The same with the Lord. Yeah. Kaya, yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Pangatlo, tingnan ninyo, pangatlo na. 4 na lang po eh. Babawi kayo kasi mahaba yung preaching ko noong anniversary. Ngayon, very short na naman. No? Number 3 is, ito ang mga bagay na kailangang hindi mawawala sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Number 3 is love for souls. Yung pagmamahal natin sa kaluluwa. Aminin man ninyo at hindi. May pagkakataon na parang wala na kayong burden. Kaya may panahon na, bahala ka na sa buhay mo. Ganon. Why? Because yung pagmamahal nawawala. Nawawala na. Bakit wala na yung passion ninyo na mag-evangelize? Because nawawala na yung love for souls. Yeah. Pero, supposedly, ito ang hindi at hindi mawawala. You know why? Because itong winning souls na ito ang crown natin. Ito ang crown natin. Kaya yung boldness natin na mag-share sa salita ng Panginoon, kailangan hindi nawawala yun.
Tingnan ninyo ang magkukumpanya ng mga opisyalis. Yeah? Ay, very bold sila na magkumpanya. You know why? Bakit nagkukumpanya sila? For themselves. Yeah? Para sa kanila. But remember this. While we are doing this, remember, we are campaigning for heaven. Kaya, dapat, hindi natin ikahiya. Dahil nagkukumpanya tayo para sa langit. Hallelujah. Kaya, ito sana ang hindi mawawala sa buhay natin. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, 14 to, naulit Nabasa ba natin yan sa taas? Okay. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Next verse, please. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everything in the house. Verse 16. And the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Yan. Kaya, ipakita natin. Magiging ilawan tayo. Mga Ilocano, punana, agbalin kayo nga ilaw. Silaw. Haan nga ngilaw. Ilaw, hindi langaw. Bakit? Ang langaw kasi ganito. Ngilaw, langaw. Parehas yun? Ang langaw kasi ganito. Lahat ng kanyang dadapuhan. Lahat ng kanyang dadapuhan nag-iiwan ng worm or germs. You get? Yeah. Lahat ng kanyang dadapuhan nag-iiwan ng germs. Kaya, ikaw ay ilaw, hindi ngilaw. Ikaw ay nagbibigay ng liwanag, hindi nagbibigay ng germs. Yes. May tao na ganun. May tao na ganun. Imbis na blessing, wala. Pollution. Kaya tuloy, lahat ng kanyang makakasama, negative na. Ay, delikado yung ganun. Delikado yung ganun. Dapat tayo, kung may kasama tayo, magiging blessing tayo. Magiging blessing tayo. We are brothers keeper. And sisters keeper. Yeah. We are the light. Huwag mong itago. Huwag mong itago yung ilawan. Yeah. Huwag mong ilagay doon sa under the. Iniisip ko ito na verse. Yung ilaw, tapos kuburan mo ng bowl. Parang may ganun-ganun ka. Di ba? Ialam mo na ka, magbigay ng liwanag, tapos kakaburan mo. Parang may ganun-ganun ka kung ganun, ano? May tirinig mo na. Dapat ilaw nga, dapat magliwanag yan. Pero alam niyo, ganito yan. If you are the light,
Alam ninyo? Once ng isang tao, kung talagang ikaw ang ilawan, once na kahit very dark ang isang place, kung papasok, sindihan mo, kahit na hindi masyadong maliwanag, I tell you, the darkness will disappear. Ganun sana. Kung nandoon tayo, makikita yung liwanag sa atin. And you know, kahit kaunting ilaw yan, in the midst of darkness, once na sinindihan mo, kahit kaunting ilawan yan, mag-disappear yung darkness. In all the eyes, even the little light na yan, it will attract the eyes of the people. Di ba? Ano makikita nila? Liwanag. Ganun sana tayo. Kaya sabi niya, you are the light of the world. Sa Pilipinas, kung midnight, o yung gabing-gabi, tapos lalabas ka doon sa backyard ninyo, tapos ang darkness doon sa sky, pero makita mo, yung star na napakaliit, makita mo pa rin ang liwanag kahit ang liit-liit in the midst of that darkness. Sana ganun tayo. Makita natin yung isang naggaganon na very small na star, pero nagliliwanag in the midst of darkness. Sasabihin natin, Lord, sana ganun ako. Na kahit sa kagalagitnaan ng darkness, nag-iilaw pa rin ako. Hallelujah. Amen? Okay. Ano lang ito? Na basic lang itong inaano ko. But we will see. Okay. And 1 Thessalonica, chapter 1, 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9. Sabi doon. 2 Thessalonica, chapter 1, verse 8 to 9. Ito. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Tandaan ninyo, love for souls ito. Yeah? Bakit kailangan natin i-share ang pagmamahal ng Panginoon? Dahil sabi niya, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Kaya kailangan i-share natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo, ganito. No, kung kilala natin ang Panginoon at ang salita ng Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan sa mga tao at hindi natin i-share. Ano yung dinaanan natin na restaurant? Greedy restaurant. Yan, dinaanan namin. Kung alam mo ang salita ng Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan para hindi papunta ang mga tao sa impyerno at hindi mo pa rin i-share, sakim ka. Sakim ka. You are greedy. Why? Because you don't want to share the salvation. You know that heaven and hell is not a joke. But you know that people are heading to hell. Pero hindi mo pa rin sinishare ang salita ng Panginoon. Sakim ka. Kaya ito po ang bagay na sana hindi natin dapat i-share natin. Yung pagmamahal natin sa kaluluwa.
That's the reason na we are going for visitation. We are going. So I'm praying that we have times ang sinasabi ninyo na bisitahin natin. Yan. I'm happy na kahit papaano may time pa rin tayo. Although kagabi, I've done my meeting 1+1. Yeah? +1. Nasanay na ako sa Hong Kong na basta 5 o'clock, nagigising na ako. Yeah? Gigising na ako, 1 hour, pwede ako uling mag Dito, sumusunod pa rin, nagigising pa rin ako dahil nasanay na. Pero dito, alas 6 na. Diba? yung 5 o'clock namin doon, 6 o'clock dito. After na nag-pray ako, natulog uli ako. Akala ko alas 8, alas 9 pala. Tapos na ang breakfast. Close na ang breakfast. Kasi hindi pala naka-adjust yung relo ko. Pero sabi ko naman, ang dami namang mga tinapay dito, sayang naman. Di, plano ng Lord na ganun para makain naman ng ibang tinapay doon. Kaya, it's a joy na i-share natin yung love natin sa puso, sa mga kaluluwa. Kaya sabi ko na, tayong nandito sa abroad, kung uuwi tayo, madali lang. Lalong-lalo sa mga relatives natin. Alam ninyo, nakakakonsensya na pagbalik mo sa abroad, wala ka pang ginawa sa relatives mo. Wala ka pang ginawa sa mga kapitbahay mo. Kaya sabi ko sa akin, nung nagbakasyon kami, Lord, hindi pwede na babalik ako. Lalo lang, pupunta ako sa Japan, tapos wala akong nagawa sa kapitbahay ko. Hindi pwede. Kaya kahit wala na ang nanay at tatay namin, umuwi pa rin kami doon sa La Union. Ang ginawa namin, okay. Ang gagawin natin, mag-Thanksgiving tayo. Kahit wala si tatay natin, kahit mag-Thanksgiving tayo. Sige, magkatay tayo ng baboy. And let all our neighbors to come. Just to share the word of God. Tingnan ninyo. Ilan ang taong nakarinig sa salita ng Panginoon dahil lang sa baboy. Kaya anong baboy na yan? Kaya yan ang strategy na gagawin natin. For the habang hindi ka pa umuwi, idagdag mo na yan sa plano mo. Na pag uwi mo, kahit magkatay ka ng baboy, just to invite your relatives, to share the word of God. Kung hindi ka makapag-share din, you invite pastor to share. Ganun ang gagawin natin. Dahil, kung gawin natin yan, kung share natin ng salita ng Panginoon sa kanila, kung babalik tayo sa abroad, hindi tayo nakukonsensya. Ano man ang mangyari, at least we have done our part. We have done our part. Ganun, i-include natin yan. Ay, kailangan gagawa ako ng alkansya ko. Every one, lalagyan ko, separate ito. Ito na ang pangsulwin ko sa aking mga relatives, aking mga community. Ganun, i-separate mo yan. Wag mong, para mayroon ka ng nakaano. Amen? O kung hindi mo naman kaya, di magpansit ka na lang. Di ba? Magpansit ka na lang. Tapos bili ka na lang, tag-iisang chocolate niya. Hallelujah. Yan. We have all
opportunity and we have all the strategy. Yeah? Kung talagang gusto natin gawin. Yeah? Love for souls. Talagang kalakip ng buhay natin. Yung mga passion natin sa kaluluwa. Amen? Yan. Praise God. Last ito, promise. Last. Okay. Ang huli po is our prayer. Because prayer is a communication. No praying, no communication. No communication, no relation. So, if there is no communication, there is no relation, of course, ano ang mangyayari? Separation. Baka sabihin mo, hindi ko alam mag-pray, pastor. Turuan kita mag-pray. May isang bata daw. Lumalakad. Nakabukas yung church sa gilid ng kwan, lumalakad, nakita niya. Yung mga tao doon, naka-kneel down sila, nagpe-pray sila. Itong bata, sabi niya, gusto ko din mag-pray, pero hindi ko alam. Pero pupunta ako. Mag-pray ako. Kahit hindi ko alam. Alam mo siya, pumunta daw doon, nag-kneel down. Sabi niya, nakapikit daw ang mata. Sabi niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mamaya, inulit niya uli. A, B, C na naman. X, Y, Z. Mamaya, inulit na naman. Hindi daw nakatiis yung isang mama. Kasi in-observe niya, tinitingnan niya. Sabi daw niya, Balong, ano ba ang ginagawa mo? Sabi daw niya. Sabi daw yung bata, Mama, nagpe-pray po ako. Sabi daw yung bata, paano ka nagpe-pray? Ang sinasabi mo naman ay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Paano mo sinasabi nagpe-pray ka? Yan naman ang re-recite mo. Sabi daw yung mama na yan. Sabi daw yung bata, hindi ko alam mag-pray. Kaya yan po ang ginawa ko. Dahil naniniwala po ako na lahat ng sasabihin ko kay Lord ay nandoon lahat sa ABCD. Yan, galing niya, ano? Lahat po ng gusto kong hilingin, lahat po ng gusto kong sabihin, nandoon lahat sa ABCD, sabi raw yung bata. O, tama nga siya, no? Kaya kung hindi mo alam mag-pray, ABCD na lang. Alam mo ang katumbas niya yan? Kung wala kang alam na sabihin, mag-speak in tongues ka na lang. Mag-speak in tongues ka na lang. And God will use you. Yeah? Ito ang dapat na hindi mawala sa atin. Pagmamahal natin sa Panginoon at sa Kanyang salita, yeah? Yung pagpupuri natin kay Lord, yung pagmamahal natin sa mga kaluluwa, yung pag-pray natin. Because kung wala ng prayer, ikaw alam mo din yan. Alam mo din yan kung wala yung prayer life mo. Wala, lumalayo ka. Nararamdaman mo yan. At kung hinahayaan mo na ganun talaga, hanggat mawala ka sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya kailangan sanayin natin. Kailangan i-build up natin yung prayer life natin. Ayan, ang susunod na pag-aralan natin. Building our altar. Building our altar, our tent, and digging up
our well. Para talagang lumalalim tayo sa ating paglilingkod. Ito ang kailangan natin. You know, the more you go deeper to the Word of God, the more you appreciate the Word of God. And the more you grow in the Lord. Para kahit anong problema, anong testing, hindi tayo basta matitinag. Let us go deeper from the Word of the Lord. Dahil ito ang buhay natin. The more we know the Word of God, then the more we appreciate and obey the Word of God. At kung tayo, alam ninyo, itong salita ng Panginoon, kung hindi natin i-obey ang salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, pagdating ng panahon, ang maniningil din sa atin. Anong ginawa mo sa salita ng Panginoon na napakinggan mo? Pagdating ng panahon, kung linalaro na, ginagaan natin ang salita ng Panginoon, there will be a time that the Word of God will tumimo sa isipan natin. Example, nung namatay yung mother namin, namatay yung father namin, sabi nung nanay namin, kasi ako ang naglibing sa tatay namin. Natisting din ako dyan. Natisting din ako namatay ng tatay ko. Kasi kararating ko galing Hong Kong nung namatay ang tatay. Alam niyo, kahit isang pastor natin, kahit isang leader natin, walang pumunta. Walang pumunta. Pero doon ko nakita na testingin ka pala ng Panginoon between your physical family and your spiritual family. Natesting ako doon. Sabi ko, buti medyo nag-question ako, pero sabi ko, nung namatay yung kuya ko, pumunta naman sina mother. Maraming mga pastor na pumunta. Every night yan na may pumupunta. Bakit ngayon? Mismong tatay ko, walang kahit isa. Magtampo sana ako. Pero, God, the Holy Spirit, speak to me. Kaya sabi ko, nung namatay yung kuya ko, marami namang pumunta. Impossible naman, sabi ko. Impossible naman. Naantay, second night, third night, wala. Kung may sasakyan, ang akala ko, may dumating, wala. Hanggat last night na ito. Siguro last night, bago sila pupunta. Pero last night, wala na, wala. Ay, sabi ko, wala nang pumunta. Pastor ng UCCP, pastor ng Pentecost, Jehovah, ang mga nandun sila. Pero free believers, wala. Pero sabi ko, alam ko na, Lord, testing na ito. Doon ko nakita na, sa kadami-dami ng pastor ng La Union, kahit isa walang pumunta. Pumunta pa ako sa Baguio, pinaalam ko dahil flight ko sana ng Monday. Namatay ang tatay ko ng Saturday. Namatay yung tatay ko ng morning, umakyat pa rin ako sa Baguio dahil nag-preach ako ng Sunday at pinaalam ko. And nai-rebook ko yung ticket ko dahil patay nga ang tatay ko. Pero walang pumunta. Alam ninyo, doon ko nakita na kahit sa mga bagay na yan, pwedeng pag-isahin ng Panginoon ang isipan ng tao.
Dahil yung pastor sa Balawan, ang akala daw niya may pumunta. Ang pastor doon sa San Fernando, akala daw niya pumunta yung pastor na nasa Balawan. Ang akala naman ng pastor sa Baguio, akala nila may pumunta yung mga pastor sa La Union. Pinag-isa ng Panginoon ang kanilang isipan lahat. But it is a testing in my heart. Pero sabi ko, alam ko testing na ito. Sabi ko, ihanda mo ako, Panginoon. Hindi pwedeng ilibing ng ibang pastor ang aking tatay. Sabi ko, kahit walang free believers, ililibing ko ang tatay ko. Handa mo ako, Panginoon. Kasi ang kalaban mo, emosyon. To cut the story short, inilibing ko ang tatay ko. Kasalukuyan ng libing, wala. Parang strong ako. Pero tapos na ang libing, alam ko palang umiyak. Tapos ang nailibing yung tatay ko, sabi yung nanay ko, kung ako ang mamamatay, ilibing mo din ako . Sabi na naman yung nanay ko. Pero, parang magaan yan. Parang magaan yan dahil, syempre, at least nandoon pa yung nanay na nagsasabi, oo ba naman nanay? Sabi ko, may anak ka ngang pastor alangan naman, pilibing ko si tatay, tapos alangan na ikaw, hindi. Yan. Pero magaan. Magaan yan. Yeah. Then after that, parang wala yun. Wala na yun. Kasi, after how many years bago namatay si mother? Pero last year, nang umuwi kami, galing katatapos ng anniversary namin sa Hong Kong, uwi namin. Pagdating namin sa Baguio, kinabukasan, kasi gabi kami na dumating, kinabukasan sana mag-start kami from Baguio, magkakapatid na uuwi na sa La Union. Yan. Pero umaga, naka-receive ako ng text. Yan. Sabi yung text, Manang, wala na si nanay. Patay na si nanay. Alam niyo yung pagbasa ko sa text na namatay na si mother, alam niyo yung hindi ko, yung magaan na receive ko na utos ng nanay namin, yung sabi ko na ililibing mo ako. Pagbasa ko sa text, tumimo sa aking isipan yung sabi ni mother, kung mamamatay ako, ililibing mo ako. For how many years, nakalimutan ko yun, parang walang, pero yung time na namatay si mother ko, bumalik yun. Sabi ko, nakakaya ko kaya. Okay lang si tatay dahil alam kong nandoon pa si mother. Pero nung namatay na si mother, alam ko nang wala na silang dalawa. Sabi ko, kaya ko kaya. But I need to do it. I need to do it. But praise the Lord, hinandil lahat ng Panginoon. Nakaya ko. But my point in here is that, ang punto ko dito, kung gagaanin natin ang utos ng Panginoon. Kung gagaanin natin dahil parang sasabihin natin, bata pa ako, malayo pa ang pagdating ng Panginoon. But there will be a time ng salita ng Panginoon, ang utos ng Panginoon na ating napapakinggan, babalik sa atin. Sisingilin tayo kung ano po ang ginawa natin. Yeah? Kaya, my advice, let us be serious. Let us be serious in serving God. Never mind. Sakripisyo ninyo. Sakripisyo natin. Alam ng Panginoon. Last verse. Revelation chapter 2, verse 19. Ito. 19. Tingnan ninyo.
I know your deeds, your love and faith, your service, tingnan ninyo, and perseverance. Kaya alam ng Panginoon ang ginagawa mo, alam ng Panginoon ang pagmamahal mo, alam ng Panginoon ang pananampalataya mo, alam ng Panginoon ang serbisyo mo, alam ng Panginoon ang perseverance mo. Kung alam ng Panginoon lahat ng mga bagay na yun, ibig sabihin, hindi nasasayang yung sakripisyo natin. Kaya kahit marami tayong ginagawa, kahit napapagod tayo, kahit maraming sakripisyo, I tell you, hindi nasasayang yan. Dahil alam ng Panginoon. Kaya magpasalamat tayo kung marami tayong ginagawa para sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod ay pribilehyo sa harapan ni Lord. May the Lord God bless and good night to everyone. God bless you all. Balik ko po sa inyo natin.